napakahalaga po ng ating pong devotion ngayong araw na ito. At muli, hingi natin sa ating Panginoon Diyos ang wisdom na nanggagaling sa Kanya upang patuloy na maglago tayo sa buhay pananampalataya. Ang title po natin ngayon ay Unwelcome, Hindi Katanggap-tanggap. Pakinggan po natin ang sinasabi sa banal na kasulatan sa lumang tipan sa Aklat ni Ezra chapter 4 verse 1 na ganito ang sinasabi: nang mabalitaan ng mga kaaway ng Juda at Benjamin na itinatayong muli ng mga bumalik mula sa pagkabihag ang templo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Hindi katanggap-tanggap sa mga kaaway ang muling pagtatayo ng kaharian ng Diyos o yung tinatawag na templo ng Panginoon Diyos. Mga kapatid, tingnan po natin, baka tayo nagiging instrumento na rin ng tayo po yung mga humahadlang sa kaharian ng langit o kaharian ng Diyos dito sa lupa. Kaya nga, hindi katanggap-tanggap ito. Nakakalungkot minsan sa buhay natin at huwag natin pairalin ang pagiging meron tayong pinapanigan sa pamilya natin, merong welcome at merong hindi welcome, lalong higit sa mga anak natin. Kailangan fair po tayo sa ating mga anak. Yung pagmamahal natin, trato natin sa ating mga anak. Kung kayo po ay fanatic viewer ni Batang Quiapo, especially do sa pamilya ni Tanggol, hindi po ba meron dong yung ama ay meron siya tinatanging mga anak na paborito siyang mga anak. Although na nakikita niya yung mali dun sa mga ibang anak at tama dun sa akala niya tama dun sa kanyang anak, ay panig na siya doon. Pero tingnan po natin ang kasaysayan dito kay Ezra. Ang mga kaaway ni na Juda at Benjamin ay may mahaba at masalimuot na kasaysayan na pagsalungat sa bayan ng Diyos. Sa kabila ng tila palakaibigang mga pasya, malinaw na ang pinunong Hudyo ang intensyon ng kanilang kaaway ay hindi talaga magkaroon ng mabuting ugnayan sa mga tinapon at bumalik muli at itayo ang templo ng Jerusalem. Ganyan po ang buhay natin. Sa kabila ng tayo'y tinapon dahil sa ating mga kasalanan at muli nating nakilala ang Diyos, itatayo muli natin sa buhay natin ang ating Panginoon Diyos. Sa halip, ginawa ng mga kaaway ang lahat ng pagsisikap upang mabigo ang mga plano na muling pagtatayo ng templo at panunumbalik ng buhay ng community. Mapakasarap po na muling i-rebuild natin sa buhay natin, nakilala at nakita natin na tayo ay wasak at ngayon muli nating ibabalik. Pero may mga kontrabida. Masarap pong manood ng teleserye kung mayroong kontrabida. Kung walang kontrabida, walang saysay ang mga pelikula. Matagal nang itinuturo ng simbahan na ang mundo, ang dyablo, at maging ating mga sarili ay laban sa atin. Hindi po ba? Wala namang itinuturong mabuti ang sanglibutan. Kahit nga mga sarili po natin ay talaga namang walang ituturo. Kahit na mabuti ang pagpaparangal sa Diyos ay maaaring hindi pagtibayin at tanggapin ng mga tao sa paligid natin. At karamihan pa nga po ay tinutuligsa tayo ng iba na sinasabing kunwari lang at pakitang tao lang ang kanilang pagsisimba. Hindi po ba? Isa ito sa mga tao na ginagamit ng dyablo upang sirain at ibagsak sa iyong pananampalataya. Kaya kailangan nating labanan ang panghihina ng loob, tukso at takot, at kailangan nating mag-focus sa pagpapalago
ng ating ugnayan sa ating Diyos. Ang Biblia ay nagpapaalala sa atin na tayo ay may isang tagapagligtas na nagtiis, sumalungat sa mga makasalanan, at dapat nating ituon ang ating mga mata kay Jesus upang tayo ay hindi mapagod at mawala ng pag-asa. Napaka-bless po natin dahil tayong ang instrumento upang itayong muli ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ngayon, ang nakakalungkot, mga kapatid, sabi ko nga, baka ikaw ang isang instrumento ng pagbagsak ng kaharian ng Diyos. Mag-isip-isip ka, baka ikaw yung unwelcome na binabanggit dito, yung hindi katanggap-tanggap. Mga kapatid at mga magulang, maaaring hindi malugod ang mundo ang ating pagbabalik kay Kristo. Ang ating layunin na itayo ang kaharian ng Diyos. Ngunit, palagi tayong tatanggapin ng ating Panginoong Jesucristo at tagapagligtas sa ating pag-uwi, sa ating pag-rebuild ng kanyang kaharian. Maging instrumento ka ng paghahari dito sa lupa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, Banal Espiritu Santo. Amen. At amen.